kung bakit po may celebration ang buong mundo patungkol sa Christ's birth o kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Subalit, nakaplano po sa akin sa next Sunday po ang aking message patungkol sa Christ's birth o yung kapanganakan ni Jesus, dahil nais ko pong i-conclude ang ating pag-aaral sa ating series doon po sa Matthew chapter 16, verses 18 to 19. At Lord willing, this coming next Sunday, ay magsiseries po tayo for the 3 nasunod-sunod na Sunday para po sa pag-aaral natin sa reason ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Magsimula muna po tayo sa isang pananalangin. Let us pray. Panginoon po natin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat minsan pa pinahintulutan niyo po ang inyong iglesyang ito na magtipon-tipon sa dakong ito. Pinahintulutan niyo na kausapin ang bawat isa upang sila ay magkaroon sa puso nila ng pagmamahal, at yung pagmamahal na yon ay nag-express ng paglalaan ng oras. Nasambahin ka, purihin ka sa pamamagitan ng pagpunta nila sa dakong ito upang i-worship at tanggapin ang mga pagpapala na inihanda po ninyo. At dahil dito, grateful po kami sa aming mga puso na gumagawa ka sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, sa umagang ito, pinagpipray ko na patuloy niyong pagpalain ang inyong pong mga salita na ipapaliwanag ng inyong abang lingkod. Una sa lahat, nanghihingi po ako sa inyo ng wisdom and knowledge upang maipaliwanag po ang mga salita na nandito sa Matthew chapter 16, verses 18 to 19. And I pray na ang banal mo pong Espiritu naman ang siyang magbigay ng kakayanang makaunawa ang lahat ng makakapakinig at tatanggap ng inyong mga salitang ito. Nawa po magdala po ito sa aming lahat ng reformation o pagbabago, lalong-lalo na sa pananaw namin sa aral ninyo sa inyong church o sa inyong iglesia. Sapagkat naniniwala kami na ang church ang pinaka mananatili, mahalaga at eternal na institusyon na inyong tinatag dito sa lupa, sapagkat ito ay ang inyong kaharian. Nawa po sa pagpapaliwanag ng mga salita niyo kung ito na aming tatanggapin, maririnig, ay masigit kaming magmamahal sa inyo, Panginoong Diyos, at pagmamahal sa inyong church na aming pinabibilangan. Nais ka namin i-honor sa umagang ito sa pakikinig ng inyong mga salita at pamumuhay nito. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Ang pinakaayaw po ng tao na marinig at gawin sa kanya ng mga taong mayroong accountability or responsibility sa kanyang buhay ay ang salitang discipline. Discipline is not popular in the Christian circle today because some churches ay wala pong ginagawang tinatawag na discipline when it comes to how to treat yung isang tao na mayroong kailangang i-address. Dahil natatakot sapagkat kung ang i-discipline ay pinaka nangunguna when it comes to giving and tithes and offering, natatakot na i-disiplina kasi baka lumipat ng church. Yung iba naman, because of protection sa tinatawag na numerical growth of the church, ang iba ayaw mag-implement ng Christian discipline sa loob ng church. Kasi para sa kanila, hindi ito responsibility and accountability ng church kasi sinasabi nila na, by the way, meron namang tinatawag na conscience and free will ang tao at pananagutan niya ito sa harapan ng Panginoong Diyos. Ano pa man ang mga reasons ng mga iba't ibang church patungkol dito? Malinaw na
hindi tao ang dapat na nasusunod sa church ng ating Panginoon, kundi dapat si Jesus ang dapat ang nasusunod. Ang salita ng Diyos ang dapat nasusunod. Sa madalit salita, ang church ay hindi church ng iisang tao o isang namumuno, kundi ito ay church ng ating Panginoong Hesukristo. Sa madalit salita, kung meron tayong susundin sa church, si Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. And one of the command of Jesus Christ, when He was taught, chapter 16, verses 18 to 19, patungkol sa building His church, ay yung tinatawag na His authority o yung kanyang kapangyarihan doon sa loob ng simbahan. Ibig sabihin, ito yung authority niya sa lahat ng kaanib dito. At ating napag-aralan sa mga nakaraang pag-aaral natin, mula po sa una hanggang ika-6 na pag-aaral natin dito at ngayon ay nasa ika-7 na tayo, malinaw na sinasabi ng Matthew 16:18 to 19 ay ganito. Now, if you want, be with me as I read Matthew 16:18 to 19. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Just imagine, this is the 7th part of our study as I expose this 2 verse. In other words, tinitingnan natin mabuti. We close, sir, to this passage upang mas maintindihan natin ang binibigyan ng diin ni Jesus Christ sa kanyang church. Ito man ay malaki o maliit, isa lang ang tingin ng Diyos sa kanyang church. Now, tinignan natin ang mga nakalipas na pag-aaral natin, particularly last Sunday, na ang una nating nakita na ang isa sa susi na binabanggit doon sa verse 19 ay walang iba kundi ang pangangaral ng salita ng Diyos. This is the preaching of the Word of God or the Gospel of Jesus Christ. Na ang ibig sabihin, ang Word of God, ang Gospel, ang nagiging susi sa mga unbelievers kapag sila ay nagpahayag ng pananampalataya nila kay Jesus, because of the gospel, because of what Jesus has done for them, sa krus ng Kalbaryo, ang kalangitan ay binubuksan para sa kanila. At ang local church dito sa lupa ay binubuksan sa kanila. Kapag naman ang gospel, ang word of God ay narinig ng isang taong makasalanan, subalit tinanggihan niya ito, ang taong ito ay sinasarahan ang heaven sa kanya at sinasarahan ang isang local church. So, yun yung nakita natin. So, yung loose and bind na binabanggit dito is referring to the key. And one of the key is the gospel, the word of God, or Jesus Christ Himself. Yun yung nakita natin. Ngayon, titingnan natin sa ating pag-aaral, for the part 7, si Kristo ang nagtayo ng ating church, pero ang title po natin ngayon, ang kahulugan ng mga susi. Now, if you have a handout na pinrepare ko po, meron po akong question 83 na nakalagay dyan because sa panimula po ay nasabi ko na kanina. Question 83 o katanungang 83. Ano-ano ba ang mga susi ng kaharian ng langit? And this is coming from Heidelberg Catechism. Question and answer 83. Itong tanong na ito na ano ba ang mga susi ng kaharian ng langit, ang tanong na ito ay kinuha ng Heidelberg Catechism sa Matthew chapter 16 verse 19. And I quote, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Yan ang unang bahagi ng talata 19. Now this is the answer. Ang pangangaral ng banal na ebanghelyo at pagpapairal ng disiplinang Kristiyano. See, this is the second portion of verse 19 na sinagot
Itong question 83 ng Heidelberg Catechism. Ano sabi ng verse 19? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Number 1, ang una sa susi ay ang pangangaral ng banal na ebanghelyo. Sabi ko na po kanina lamang yung kahulugan niyan. And today, we will study yung pangalawang puntos na gustong ipakita ng Heidelberg Catechism. Number 2, ang ikadalawang susi ay ang pagpapairal ng disiplina Kristiyano. Mga kapatid, hindi tayo sanay sa salitang disiplina. Kapag ang isang magulang ay magdidisiplina sa kanyang anak, nagkakaroon siya ng tinatawag na preconceived o yung sariling kaisipan niya. Bakit kaya ako didisiplinahin ng aking magulang? Or kapag nasa work ka, bakit kaya ako kailangan disiplinahin? O kung nasa isang grupo ka, bakit kailangan ako sumailalim ng isang pagdidisiplina? Alam niyo po ba na ang discipline is not harmful sa buhay ng mga kaanak-anik, especially sa church? Sa katunayan, ang salitang discipline is the expression of Jesus' love for His church. Amen po ba? Discipline is the expression of Jesus' love to His church. In other words, when discipline comes to us, pinapakita ni Jesus na mahal niya tayo. And one of the cross-reference is in Hebrew chapter 12. Ang sabi ng Hebrew chapter 12 ay naroon. Sabi doon, dinidisiplina ng Diyos ang itinuturing niyang anak. Meron pang karugtong doon. Pinapalo niya at pinarurusahan niya ang inaari niyang anak. Ba't daw ginagawa yun in Hebrew 12? Ang sabi daw, pinapakita ito na inaari kayong mga anak ng Diyos. And then, logically ginuktong, sinong ama o sinong magulang ang hindi dinidisiplina ang kanyang anak? Kapag hindi tayo dinidisiplina, ang sabi ng Book of Hebrew, hindi tayo tunay na anak, baka anak tayo sa labas. So discipline is the expression of God's love for us. And likewise, ang mga magulang ay nagdidisiplin sa anak dahil mahal nila ang kanilang mga anak. At may relasyon sila dito sa mga taong dinidisiplina nila. Mga kapatid, hindi po inalis ni Jesus yung kahulugan na ang ipagbawal niyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, ang ipahintulot niyo sa lupa ay papahintulot sa langit. Hindi niya inalis dito yung word na pagmamahal niya sa atin na kailangan maingatan ang bawat isa sa atin within the frame of His church upang na sa ganon hindi tayo maging isang nagpapahayag ng Kristiyano and later on nawawala tayo sa direksyon na gusto ng Panginoong Diyos. So yun yung gusto ipakita rito. Kaya sinagot yan eh. Tingnan nyo yung number 2. Ang ikadalawang susi ay pagpapairal ng disiplinang Kristiyano. Ang tanong 85, naka-red po yan. Paano ang kaharian ng langit ay nasasarahan at nabubuksan sa pamamagitan ng pagpapairal ng disiplinang Kristiyano? And this is the answer. Sagot sa ganito. Ayon sa atas ni Kristo, may mga passage kung nakalagay dyan, ano? Sila na bagamat tinatawag na Kristiyano, ngunit naniniwala at nagtuturo naman ng mga doktrina at mga practices na salungat sa Kristyanismo, at matapos silang paulit-ulit na maayos na paalalahanan at pabalaanan, ay hindi pa rin tumalikod sa kanilang kamalian at likong pamumuhay at dapat silang idulog sa iglesia o sa mga naatasan ng iglesia. At kapag binaliwala nila ang mga paalala at babala, ay dapat silang pagbawalan sa paggamit ng mga sakramento. Sa ganoon,
sila'y itiwalag sa Iglesia Kristiyano at ang Diyos mismo ang magsasara ng kaharian ni Kristo sa kanila. At kapag sila'y nangako at nagpakita ng tunay na pagbabago, pagsisisi, ay saka pa lamang sila maaaring tanggapin muli bilang mga bahagi ni Kristo at ng kanyang iglesia. Just imagine, it was written 1561. The Reformation is very young, napakabata po ng Reformation. At bakit hindi nila consider na yung mga nagkakamali, dapat huwag nating tanggalin yan sa loob ng church. Wala dapat discipline na i-administer sa mga members ng isang local church. Hindi nila po iniisip yun eh. Kung ang iniisip lang ng Heidelberg Catechism na ating binabasa ay ang numerical growth para maging popular sa mga taong komunidad na nakapaligid sa kanila, hindi na po ito lalagay. Dahil nga po, ang pinoproteksyonan nila dito ay ang salvation, ang relationship ng isang tao sa eternal na implikasyon nito sa kanilang mga buhay, despite na meron po silang tinatawag na pagkakaroon ng pananakit sa kanilang damdamin na ang isang kapatiran ay nahulog sa kasalanan, walang repentance na nangyari, nagpatuloy, aalisin mo sa loob ng simbahan. Paano kung tatay mo yan? Paano kung anak mo yan? Paano kung kapatid mo yan? Para sa kanila, masakit po yun eh. Tama po ba? Pero hindi po yun eh. Kasi ang pinag-uusapan dito ay ang salvation, ang kaluluwa ng isang tao. Nakita niyo yung punto nila? Kaya kahit na nasa pakabatang reformasyon noong 1561, nang naisulat ito, ino-consider nila yung Word of God na dapat nila sundin rather than their feelings, rather than their relationship dito sa lupa, kasi may implikasyon ito sa kaluluwa, sa future, sa eternal life na binigay ni Jesus para sa kanila. Kaya maiintindihan po natin itong Heidelberg Catechism. Ngayon, apat na katotohanan ang itinuturo po sa atin ng Heidelberg Catechism, yung XC, Question and Answer 85. Apat po. Una, pampubliko o lantaran may maling doktrina at pamumuhay na kaanib sa iglesia. Nakita nyo? So ito yung binibigyan nila ng diin ngayon. Ang linaw po, 1561, pinapractice ang Christian discipline ng mga sinaunang Kristiyano. Ngayon, pinapakita ngayon dito, who is the subject of Christian discipline? Kasi ito po yun eh. Lahat po tayo, mga kapatid, is under sanctification. Kahapon, sa aming pag-aaral, sa lecture sa soteriology, pinag-usapan namin ang sanctification and holiness. So sanctification is holiness is necessary for the believers. Malinaw po yun. Despite na yun yung expectation ni Lord sa atin na mamuhay tayo ng may kabanalan, because of 1 Peter chapter 1 verse 15, dahil ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Malinaw po yun. And in Hebrew, chapter 11, without holiness, hindi nyo makikita ang Diyos. Sa madaling salita, ang holiness and sanctification ay mahalaga sa buhay ng Iglesia ni Cristo o sa Church ni Christ at sa buhay ng mga kaanib dito. Now, ang salitang sanctification o holiness is literally means separation, hiniwalay. So, nung tayo ay niligtas ng Panginoong Diyos, ang kanyang church ay sineparate niya sa takbo at sistema ng mundo. Likewise, lahat ng kaanib sa loob ng church ay dapat hinihiwalay natin ang ating sarili sa mga polusyon ng kasalanang makaka-apekto sa atin. Ako yung punto? That is the literal meaning of holiness, separation. So sa madaling salita, hindi ba tayo nagkakamali? Yun ang tanong. So, ang aking proposisyon doon sa tanong ngayon ay nagsasabing nagkakamali po tayo. Tama po ba?
Nagkakamali tayo sapagkat tayo ay nasa laman. Amen po ba? Tayo ay nai-impluwensya ng sistema ng mundong ito. Plus, may mastermind. At ang mastermind ay si Satan at ang Diablo. That's why, maaaring magkamali ang Kristiyano, pero hindi siya mahuhulog at mawawala kay Kristo. Bakit hindi siya mawawala kay Kristo? Dahil may kakasangkapanin si Jesus to give those who are fall in sin o nagkamali, at ang gagamitin niya ay ang kanyang salita sa pag-a-administer ng kanyang church. And that is Christian discipline. Parang ganito, ang magulang, kapag ka nagkakamali ang anak, meron siyang proseso. Anak, mali yung ginawa mo, di po ba? Kinakausap natin. At sasabihin natin, anak, alam mo ba mali yung ginawa mo na yun? Paulit-ulit yung ginagawa. Pagka ginawa mo pa yan, di na kita paglalaruin, di ba? Kasi pinambabalibag mo, di ba? Pagka hindi pa niya ginawa, ano ginagawa natin? Papadabayin natin, di po ba? Sasabihin natin, anak, alam mo ba't kita pinapalo? Kasi kailangan mong maramdaman na mali yung ginagawa mo. That is the logic. Now, pinapakita sa atin dito, mga kapatid, na ang Christian discipline ay pagpapakita ni Jesus Christ as He administered in the church through His Word at sa pamamagitan po ng mga taong kinakasangkapan niya sa loob ng church upang i-administer ang Christian discipline. And what is the highest purpose of Christian discipline? To express the love of Jesus sa buhay po natin. Amen po ba? Yun po yung pinaka-purpose. Ngayon, tingnan po natin. When it comes to your sin privately, hindi po yan dadaan sa Christian discipline. Bakit po? Kasi ikaw ulit nakakaalam eh. Tama po ba? Walang nakakaalam yan. Or may mga tinatawag na secret sin na ang nakakaalam lang, maybe you or mayroong taong ibang nakakaalam. That is the secret sin. Mamaya makikita natin kung mayroong secret sin na nangyari na na-expose sa isa, sa dalawa, sa tatlo, the process is in Matthew chapter 18 na dapat ayusin muna before dalahin ito sa kabuuan ng iglesia. Makikita natin. Your private sin is not under Christian discipline ng church. Amen po ba? Kung may ginagawa ang kasalanan na tinatago mo, hindi ko nakikita yun. Hindi nakikita ng mga kapatiran natin. Hindi nakikita ng mga leaders yun. Tama po ba? Ang nakakita lang yun between you and God. So, hindi namin walang Christian discipline na mangyayari doon. Pero you are accountable to Jesus. Because in Hebrews chapter 4 verse 12, walang makapagtatago sa Kanya. And God will make a way kung paano niya i-expose yung mali natin ginagawa upang hindi tayo magkaroon ng tinatawag na extreme continuous doon sa mga mali natin ginagawa. So, ang tinutukoy ngayon dito ng Heidelberg Catechism is public sin. Kapag sa church ay mayroong pagpublikong kasalanan na lantarang ginagawa at nakikita ng mga kapwa mananampalataya sa loob ng simbahan and even outside the church. Ito yung tinutukoy ng Heidelberg Catechism. Kaya sa number 1, pampubliko o lantarang may maling doktrina at pamumuhay na kaanib sa iglesia. And I quote, ito ang sabi, ayon sa atas ni Kristo, Mateo 18:15. Sa Mateo 18:15 po, ang sabi doon, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. So merong mangyayari, ayon sa atas ni Kristo. Sila na bagamat tinatawag na Kristiyano, ngunit naniniwala at nagtuturo naman ng mga doktrina at mga practices na salungat sa Kristyanismo. May dalawa pong concern. False teaching and false practice. Dahil naniniwala po ako na kapag mali ang doktrina, mali din po ang application. Alam nyo, yung pamumuhay natin, nanggagaling po yan, hinuhugot po natin yan sa karunungan na mayroon tayo. Tama po ba? Now, 1 Corinthians chapter 5. Please open your Bible. 1 Corinthians chapter 5, verse 11 and 12.
1 Corinthians chapter 5, verse 11 and 12. Ito ho ang sabi ng verse 11. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing Kristiyano. Medyo pangit pakinggan sa atin, pero biblically speaking, ito yung teaching. Huwag daw pakikisamahan. Ngayon ang tanong, kanino ba naka-address yung word na huwag niyong pakikisamahan? Sa church po ng Corinto. Tama po ba? Ngayon, ito yung kasunod. Sino sila? Nakikiapid? Sakim? Sumasampa sa Diyos-Diyosan? Nanlalait? Naglalasing? O nagnanakaw? Ni huwag kayong makikisalo sa gayong tao. Ang sinasabi rito, hindi ho ito yung outside. Ito yung nasa loob ng church. Na sinasabi niya, Kristiyano siya, pero yung mga adjectives na pagsasalarawang binanggit dito, nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, o nagnanakaw. Sila po yun. Ngayon, ang sabi ngayon ng verse 12, sa iba may 13, sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristiyano, sabi ni Paul. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan. Pinapahatulan ba? Ngayon, ang problema lang po, sometimes, we are victims talaga sa buhay po natin. Huwag natin i-judge si sister, huwag natin i-judge si brother. Pero, we need to evaluate them, yung taong nagsasabi, kung meron talagang probable cause. If there are probable cause na nangyayari talaga, hindi po bad, hindi po masama, nakausapin sila with, polite words. Tama po ba? Hindi po masama. Kasi sabi ni Paul, malinaw, ang mga nasa loob ng iglesia, ang dapat ninyong hatulan. Sabi sa mga taga-Korinto, kayo na mga leaders dyan na may problema, pwede ba na bigyan nyo ng pansin yung mga kapatid ninyo? At i-judge nyo sila according to the truth if there are true past probable cause. Yun yung gusto na ipakita. At ang sabi rito, hindi ba? Patanong pa si Paul. Ganito ang sabi ng kasulatan. Ito ang pinakamasakit. Itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Nakakalungkot, di po ba? Mamaya makikita natin, this is the last remedy after so many processing na nangyari doon sa taong kailangan natin i-restore. Yun ang gusto ipakita. 2 Timothy chapter 2 verse 17. Kung titingnan nyo ito, this is an application ng paniniwala ng mga taga-Korinto na naging pangit na practices o pamumuhay nila. So ngayon, ito bang mga ito, kapag ka ginagawa ng Kristiyano, lalantad ba to? Malalantad ba to? Hello? Pwede bang malantad yung pangangalo niya? Nakikiapid? Pwede bang ilantad yung pagiging sakim? This is a relational kaya nga sakim Nakikiapid? This is a relational. Ano pa? Sumasamba sa Diyos-Diyosan. This is a public. Ano pa? Nanlalait. This is also relational. Naglalasing. Of course, may kasama ka. Ano pa? Magnanakaw. Ito ho ay lumalantad. In other words, ito yung mga nakikita na public sin sa buhay ng isang tao. Now, let us go to 2 Timothy chapter 2 verse 17 to 19. And this is the doctrinal. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 17 to 19. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 17 to 19. Ang mga aral nila ay parang kaser na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga taong ito, sina Himeneo at Pileto. Verse 18. Lumihis sila sa katotohanan at sinira ang pananampalataya ng iba. Itinuturo nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay. So there are false teaching in the church of Ephesus. At sabi ni Apostol Paul kay Timothy na pastor, tiniwalag na sila. Mali ang aral nila. Lumihis sila sa katotohanan.
At sa katunayan, meron pong sinasabi sa chapter 1 verse 15 na 2 Timothy 1:15. 2 Timothy 1:15, hindi lingid sa inyo na ako'y tinalikdan na ng lahat ng nasa Asia, pati na si Pigileo at Hermogenes. Bakit daw po? Ang sabi po ng ibang mga nagsasabi na humaling na sila sa takbo ng sanlibutan. Sa mga kapatid, even in Galatians 1:6 and 9, sabi ron, sabi ni Paul, if anyone preach another gospel, kung sino man ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, kaysa sa ebanghelyo pinangangaral namin, pakasumpain sila. Let them be anathema. Paulit-ulit po yung word na anathema. And the word anathema is curse. Sumpain. In other words, when you hear the word curse, yung implikasyon nito, alam na nating lahat. Pag sinabi mong sinumpa mo ang isang tao, ang ibig sabihin nun, ayaw mo nang makita yon, di ba? Kapag kinurse mo ang isang tao, ibig sabihin nun, ayaw mo na. Hindi mo siya kaalyado. Ibig sabihin, eto yung ano. In other words, napakahalaga ng gospel, napakahalaga ng doktrina when it comes to our lives. That's why, yung public sin, pinapakita ngayon dito, they are under Christian discipline. Now, ito yung konkretong sinabi ngayon. Ngayon, tuloy natin. Number 2. Ito pa, number 2. Pamamaraan at proseso ng pagdidisiplina may pag-ibig. Nakita nyo, nilagay natin? The purpose and the motive of Christian discipline is love. Amen po ba? Pag-ibig, wala na pong iba. Ngayon, makikita natin. Sa number 1, may dalawa po. Number 1, false teaching, false belief, mali pong paniniwala at mali pong pananampalataya. Tama siya dati, yung doktrina niya, biglang naging mali. Dati, Trinitarian siya, ngayon, oneness na siya. Dati, may isang Diyos at 3 persona siya, ngayon, 3 Diyos na siya. Dati, kasama natin, napunta halimbawa sa maling doktrina. Of course, may process po doon. Namumuhay, nalantaran, na ikinasisira ng pangalan ni Jesus sa kabuuan ng church, na binanggit kanina, so, meron po process doon. Yun yung number 2. Pamamaraan at proseso ng pagdidisiplina na may pag-ibig. I quote, matapos silang paulit-ulit na maayos na palalahanan at pabalaanan ay hindi pa rin tumalikod sa kanilang kamalian at likong pamumuhay. If you notice, ang sabi, matapos silang paulit-ulit. Matapos paulit-ulit at na maayos na paalalahanan at pabalaan. Yung word na maayos, sumunod sa proseso. Maayos. Na paulit-ulit. Na napaalalahanan at na-warningan, pabalaanan. Pero ang nangyari, hindi pa rin. Hindi pa rin nag-repent, hindi pa rin umamin, hindi pa rin ginawang puntahan yung taong nakagawa niya ng kasalanan. Wala talagang kamarka-marka ng conviction sa kanyang puso na siya'y nagkamali. Yun ang pinapakita ngayon dito. Ang sabi ko dito, sa Matthew chapter 18, verse 15 to 16, this is the process. Puntahan natin ang Matthew chapter 18, verses 15 to 16. Sabi po ng Matthew chapter 18, verses 15 to 16, ito, this is the process. Kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarili na. Minsan iniisip ko ba't ako pupunta sa kanya? Siya ay nagkasala sa akin Tama po ba? Si Jesus, iba yung teaching niya. Hindi mo hintayin lumapit yung nakagawa sa'yo ng kasalanan. Ang sinasabi, kung ikaw ay totoong Kristiyano, you have a conviction to your mind and your heart, you should go to those who offended you. Ang sabi malinaw kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo. Kumari, si Timothy, kapatid ko, siya'y nakagawa ng kasalanan sa akin. Ako pa ba'y lalapit? Anong tingin nyo sa verse 18? Sino pinalalapit sa verse 15? Si Timothy o ako?
Ako po. Eh, pagka ma-pride ka, ba't naman lalapit ako sa kanya? Hindi naman ako nagkasala. Ba siya lumapit sa akin? Di po ba? Tawagin mo ito. Pero ano sabi ni Jesus? Kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, huwag mong hintayin pumunta sa iyo. Ikaw na offended ang pupunta sa kanya. Hindi ba ito isang kabaliktaran ng takbo ng sanlibutan? Kasi yung takbo ng sanlibutan, sabi, ikaw na may nakagawa naman, ba't naman pupunta ako sa kanya? Siya magpakumbaba sa akin. Di po ba? Pero ito yung teaching ni Jesus. Sabi niya, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya. Pupuntahan mo siya at kausapin ng sari-linan. Sinasabi, wag mo munang i-chismis. Tama po ba? Kung nagkasala si Timothy sa akin at may conviction ng Holy Spirit sa akin upang ayusin ang aming naging problema na ginawa niyang mali sa akin, bilang matured na mananampalataya, ang utos si Jesus, pupuntahan ko si Timothy. Hindi ko ho siya idadaldal. At sasabihin, ay, alam mo ba, Romina, si Timothy, ganun rin ginawa namin. Yung dadaldal mo na, di ba? Ay, alam mo ba, sister, brother, alam mo kung ano yung pinagagawa sa akin? Dinadaldal mo. Hindi ho ganon ang process na pinakita rito. Ang sabi ng process, kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sari-linan. Pag sinabi ng sari-linan, may kasama? Dalawa lang kayo. Heart to heart. Tama po ba? Usap kayong dalawa. At ang sabi, kapag nakinig siya sa iyo, pag nakinig, ibig sabihin, tinanggap niya yung paliwanag mo, nagkaroon kayo ng reconciliation, nagkaroon kayo ng pag-ayos. Ano sabi? Ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ibig sabihin, immature yung naka-open sa'yo. Ama po ba? Kaya ikaw na matured, yung pupunta sa kanya. Sarili nang mag-uusap kayo. Pag-uusapan nyo yung naging problema niya sa'yo. Sabihin ko, Timothy, ba't pa ginawa mo sa akin yun? Ano ba talaga yung nangyari? I need to clarify sa kanya. At kapag sinabi niya, ginawa ko ito kasi bugso ng damdamin ko ito, ito yung reason bakit nangyari ito. And then, sabi niya, patawarin mo ako. Ano yung magiging response ko? Bilang mature na mananampalataya, I forgive you. Tama po ba? Na panumbalik nyo ang inyong relasyon. This is the first step. Nakita nyo? Kailangang makita po natin ito. Pamamaraan at proseso ng pagdidisiplina. Ngayon, yung ikatlo. Tingnan niyo yung ikatlo. Eh, hindi ho naayos. Hello? Hindi ho naayos. Ito yung ikatlo. Pagdadala ng usapin sa church, pastor, kasama ang piling council upang pag-aralan at desisyonan ang usapin sa mga nagkasalang kapatid. Hindi agad naniniwala. Hindi pa agad naniniwala. Dapat yung pastor, hindi naniniwala agad. Yung council, hindi agad dapat naniniwala. Huwag tayo magkukonklud na, totoo ba yun? Dapat sipain na natin yan sa church. Dapat ikundi na natin yung nagkamali na yan. No, hindi yun. Ang pastor at ang piling council na mayroong tamang pag-aaral patungkol dito ay hindi po agad nagdidesisyon. O magkukonklud sa nirereklamo. Halimbawa, magbigay ako ng name. Si Peter, meron siyang sinasabi kay John. Ang ginagawa ngayon ni Peter, idinadaldal niya na agad sa pastor o sa isang council. Dapat si pastor at yung council na dinadaldalan niya, o minomoro-moro kami, meron kami dapat sasabihin. Peter, the process na tinuturo ng Panginoon, pwede ba mag-usap muna kayong dalawa? Yun yung sinasabi sa verse 15, mag-usap muna kayong dalawa. Pero kinausap na ni Peter, bumabalik siya sa akin at sa council. At sinabi niya, Pastor, mga leader na church, ano po matigas talaga, ayaw po talagang mag-submit. Ayaw ho talagang makipag-ayos. Meron ngayong ginagawa ngayon. At ang ginagawa ngayon, pag sinabi niya ngayon ito sa pastor, sinabi niya ito sa council, pag-aaralan ngayon ito ng pastor. Hindi ko agad kami maniniwala. That's why ang sabi,
Pagdadala ng usapin sa church pastor kasama ang piling council upang pag-aralan at desisyonan ang usapin sa mga nagkasalang kapatid. And I quote, sabi ng Heidelberg Catechism, dapat silang idulog sa iglesia o sa mga naatasan ng iglesia. Matthew 18, verse 17. Tingnan niyo po. Ang sabi po ng verse 17, mga kapatid, ng unang bahagi ay ito. Kung hindi siya nakinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. Now, the word church is not referring na si Peter, isa-isa sasabihin niya kung meron 30 mga member, sasabihin niya sa lahat, hindi ho. Sasabihin sa iglesia to represent the church sa pastor at sa council o sa leader sa loob ng simbahan. Tama niyo? Because the leader of the church represent the whole body of a local church. So nakuha niyo? Ang sabing ganon, sa verse 17, kung hindi siya nakinig sa kanila, kasi may process na nagsama pa ng sa verse 16 eh. Ngunit kung hindi siya nakinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Hindi pa niya ginawa yan. So ang gagawin ni Peter, kakausapin na niya ang leader of the church. Ayaw po talagang makinig. Matigas po talaga. Sinama ko na po yung involved. 2. Sinama ko na po yung involved sa kasalanan at ayaw pa rin hong makinig. So ano gagawin natin? We will receive yung reklamo o yung problema at pag-aaralan ng council. Ngayon, saan natin makikita yon? Sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, may binanggit po doon. Kasi, bakit mahalaga yung leader sa church? Parang nanay at tatay po yan. Ibig sabihin po, nagsusumbong yung anak sa nanay. Nay, si kuya, si ate, ganito yung ginawa sa akin. Tama po ba? Totoo po ba yun? Di ba merong mga magulang natin, yung mga anak natin, kanino nagre-reklamo kapag merong maling ginawa yung kapatid? Sa atin, di po ba, nagsusumbong sila? So sa Matthew chapter 1 Timothy 5:17, ito po ang sabi sa verse 17. Ang sabi ng verse 17, mahusay mamahala. Of course, alam natin, ito ay tumutukoy sa paggalang sa pastor, yung pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatanda, yung salitang honorarium, honor. Yung isang honor dito, yung respeto mo sa leader sa church. And another one, honor dito to help and support your church financially. Pero yung honor na binabanggit ngayon dito, nirirespeto muna ngayon ang kapangyarihan ng church na ibinigay ni Jesus na magsara at magbukas at magdesisyon sa mga nangyayari sa loob ng church through the pastor and the council of the church. Kaya ang sabi ng verse 17, sila'y mahusay mamahala. Of course, malinaw na po, even in Hebrew 13:7. Buksan niyo po. Hebreo chapter 13, verse 7. Madalas po natin itong marinig, ano? Di ba? Ang sabi ng verse 7, alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo. Napansin niyo po yan? Verse 17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahapis at hindi makakabuti sa iyo. So, the point is, kaninong magsasabi ngayon ng problema, yung isang tao na ginawa na niya yung proseso ng lahat ng bagay, ayaw pa rin makipagkasundo ng isang kapatid. Pupunta po sa leader ng church. Okay? Mamaya, papakita ko sa inyo, labas po tayo kapag kami obligasyon po sa batas. Kuwari, magnanakaw, nireklamo, hindi ho natin yon. We are not, magdidesisyon. Halimbawa, nireklamo, ganito. Iba po yung sa batas. Ito yung sa loob ng church na dapat muna natin ayusin para, kasi ganito yung mangyayari eh. Kapag hindi natin inayos sa loob ng church ito, kayo mismo, maghahaglahan kayo sa labas. Tama po ba? Kaya si Paul, sinasabi niya, yung billiard, nakakahiya naman kung dadalahin niyo pa yan sa mga hindi
mananampalatayang hahatol sa inyo. Di po ba? Kaya ang pinapakita rito, dito pa lang sa church, iniisip na natin na bago ka magreklamo sa isang kapatid natin, doon, sa pinakamababang kapulungan, puntahan mo muna. Ayusin mo muna. At dito isettle para hindi nakakahiya. Kasi kasiraan natin yung kayo-kayo magkakapatid sa Panginoon. Di ba? Hindi kayo magkasundo sa loob ng simbahan na pupulaan si Jesus sa church at hindi natin sila makukumbisi bilang mga ilaw at asin kasi kayo-kayo lang nagkakagatan. Tama po ba? So iba po yung batas. Ngayon, kung dumating sa punto na nagkaagawan kayo ng lupa, may mga legal, na po yan, yan po ay hindi ho natin sakop yan. Tama po ba? Kung nakapatay yung isang kapatiran, ibig sabihin pa, exempted siya sa, hindi po, pananagutan niya yan sa batas. Tama po ba? So tayo, pinapakita rito, yung pagiging isang totoong mananampalataya natin, na dito pa lang piniprevent na natin. Tama? Hinahadlangan na natin ang mga bagay na magiging worse ng mga bagay na nangyayari because of, hindi magandang relasyon ng bawat isa. Okay? So, yun ang sabi. Ngayon, pang-apat, paglalapat ng disiplina sa inakusahang kaanib at mapatunayang may sala. Marami na, napag-aralan na, eto ngayon. Sa number 4, and I quote, kapag binaliwala nila ang mga paalala at babala, ay dapat silang pagbawalan sa paggamit ng mga sakramento. Sa ganoon sila'y titiwalag sa Iglesyang Kristiyano at ang Diyos mismo ang magsasara sa kaharian ni Kristo sa kanila. Letter A, unang hakbang, Mateo 18:17. Ito ang unang hakbang sa Mateo 18:17. Sa Mateo 18:17, ang sabi po ay ito. Mateo 18:17a, kung hindi siya nakinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya nakinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Unbeliever po yun, mamaya makikita natin. So, ibig sabihin, ang unang hakbang, kailangan itong dalahin sa church. 1 Corinthians 11:27. Tingnan natin. 1 Corinthians 11:27. Mahalaga po ito mga kapatid kung bakit pinagpapatuloy natin ito. 1 Corinthians 11:27-32. Kapag napatunayang mayroon siyang siyala, agad-agad hindi siya pagtitaking ng communion. Public sin o kaya naman ay mayroong maling doktrina. Ito yung lagi nyo naririnig pag may communion. 1 Corinthians 11:27-32. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. So sabi ng Heidelberg Catechism, kung meron ng probable cause doon sa isang kapatid, ang unang gagawin, hindi siya tatanggalin sa church, pero part ng discipline, huwag siyang makisalo muna sa banal na hapunan. Tawa niyo? Why? Because publicly, may kasalanan siya. Hahatulan lang siya talaga ng Diyos. Kaya yun yung dahilan eh. Kaya minsan, sinasabi ko sa inyo, kapag nagtitake tayo ng communion, because I don't want to offend yung bawat isa sa atin, alam niyo kung paano kayo namumuhay, ng publiko ninyong ginagawa. Honestly speaking, when I have a problem sa aking sarili, I cut monthly, di ba? Why? Because in my heart, I am not okay. Why? Because I am the one who will administer. Kaya naapektuhan yung kabuuan ng church. Meron pong parang naging problema. Kaya may mga time na yung mga nakaraan natin, kasi nga, yun yung gusto kong ipakita sa atin. Despite na naayos na lahat ng bagay, I need to discipline myself. Mag-a-administer ako, pero parang hindi naman okay, di ba? That's why I always telling to all of us na kapag magte-take tayo ng communion, ayoko nang isahin pa. Ikaw, sister, ikaw, brother. Namumuhay ka ng public sin. Ayoko sabihin agad sa inyo. Alam nyo, dati ganyan yung ginagawa namin eh. Nung mga nakaraang hindi talaga namin pagte-taking ng communion. Kapag hindi
meron po tayong provisionary sa batas natin, ng church natin, kapag 2 Sunday na sunod kang hindi umattend sa church natin, halimbawa, month of November, 2 sunod-sunod na hindi ka umattend sa church natin, hindi ka pwedeng mag-take ng communion. Why? Nagkasala ka sa katawan ni Kristo at utos ng Panginoong Diyos na umattend ka sa pananambahan. That's why, ini-evaluate natin, nato po sa article of faith, natin, sa guidelines natin, kapag sa loob ng 1 buwan, 2 beses ka na hindi dumalo ng walang tamang reason o dahilan, hindi ka po makakapag-take ng communion. Why? Kasi po, nagkasala ka sa katawan ni Kristo. Ano ba yung katawan ni Kristo? Ang church. Amen po? Hindi po namin ngayon sinasabi, ikaw, namumuhay ka sa kasalanan. Di ba? Dapat di ka nagtitake ng communion. That's why last Sunday, sabi ko sa inyo, ikaw nakakaalam eh. Di po ba? I need judgment to yourself kung alam mo na namumuhay ka ng tapat. Pero kapag may nagreklamo sa'yo at nasilip yung problema mo, sasabihin namin, kausapin mo siya. Pero kung sasabihin nila, Pastor, hindi kayo dapat ako mausap nito dahil hindi siya offended sa akin, pero ito'y nakakasira sa church natin, gagawa kami ng aksyon. At sasabihin namin sa'yo, Brad, sister, namumuhay kayo ng public sin, naglalasing kayo, namumuhay kayo ng ganito, namumuhay kayo ng ganyan. There are authority na binigay ang Panginoong Diyos. Kaya, pinapakita rito, mga kapatid, ito yung unang hakbang. Ang unang hakbang, ipakita yung pagmamahal sa kapatid. Tama po ba? Kaya sabi rin po ng 1 Corinthians chapter 5, verse 3 to 5. Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 5, verse 3 to 5 ay ganito. 1 Corinthians chapter 5, verse 3 to 5. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya parang nariyan na din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Jesus. Kasi imagine si Paul, wala siya doon sa church ng Corinth. Pero dahil siya nga po, ang kinikilala na nagtayong ginamit ng Panginoon sa church. Tawa niya? Sa kanya dinudulog ang lahat ng problema. Bilang, siguro senior siya, di po ba? Senior. Sa kanya sinasabi. So sabi ni Paul, sa verse 4, sabi niya, sa verse 3, dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulang ko na sa ngalan ng Panginoong Jesus. Ako'y kasama ninyo sa Espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Tingnan niyo po yung verse 5. Ito pinakamasakit. Mamaya makikita natin. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. When the discipline comes to the unbeliever or to the believer, the member of the church, may chance siya na magsisi eh. Ma-realize niya eh. Na mali siya eh. Kaysa i-tolerate. Pag sinabing i-tolerate, hinahayaan natin na walang nagpapaalala sa kanya. Sister, brother, mali yung ginagawa mo na yan. Kailangan po natin maintindihan na kapag sinasabi natin sa kanya, Brad, sister, because you have a problem, ito yung nagiging dahilan, nakakasira sa pangalan ng Panginoon. Pwede ba? Huwag ka muna mag-take ng communion. Napapaisip siya ron, bakit hindi ako mag-take ng communion? Because you have a problem. Ama, you are committing sin publicly. Magpatuloy ka pa rin sa church. Pero, hindi sila dapat mag-take ng communion. Para kanino yun? Para sa kanila. Bakit? Kasi pag nag-take siya ng communion, meron pong hatol na sinabi. Ay sabi, maraming sakitin ang iba sa inyo. Spiritually, magkakaroon siya ng sakit. Marami sa inyong mamamatay at marami sa inyo ang mawawala. Kaya sinasabi ngayon doon, sineryoso ito ng Heidelberg Catechism. Even in Belgic Confession of Faith, noong 1500, siniseryoso nila ito para hindi ka hatulan ng Diyos at ma-realize mo na namumuhay ka sa kasalanan, we will hold you to partake in the Lord's Supper. And marirealize yun ng tao. Oo nga, no? Mali yung ginagawa ko. Kailangan ko talagang maging maayos yung relasyon mo sa Panginoon. Yun yung gustong ipakita rito.
At ang sinasabi ngayon dito ni Apostle Paul, despite na hindi siya present sa church ng Corinth, dahil may nagrereklamo sa kanya, pinasabi niya, na-realize niya na totoo, nagtanong-tanong si Paul, may kasalanan talaga, hinatulang ko na yan. At ang hatol ko sa kanya, guilty, totoo ang reklamo, totoo ang kasalanan. Ngayon, nasabi niya, ano gagawin niyo? Pwede ba temporarily, ipa-realize niyo sa kanya na mali yung ginagawa niya? Kaya ang ginamit dito, ibigay ninyo kay Satanas. Kasi ayaw mag-submit tama? Ayaw magpakita ng pagkakaroon niya ng lordship kay Jesus. Na si Jesus yung Panginoon niya, ayaw niya mag-submit sa Word of God. Ayaw niya mag-submit sa authority na ibinigay ng Diyos. Na binigyan niya na ang kalagay mo sa lupa, kakalaga sa langit, ang talian niyo sa lupa, tatalian sa langit. Ano ba ang desisyon niyo rito? Dinidesisyonan sa langit. Basta according to the principle of the Word of God. Yun ang unang hakbang. Ang kahuli-huling hakbang, Mateo 18:17. Ito po, may kahuli-hulihan pong hakbang. Mateo 18:17b. Ang sabi rito, Mateo 18:17. Ano sabi riyan? At kung hindi pa siya makinig sa iglesia, hindi po nakikinig sa pastor, sa council, na bumalanse, nag-aral, tinignan mabuti, may katotohanan ba? Ang sabi ron, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Alam niyo ba yung Gentiles? Hindi Kristiyano. Pag sinabi mo publikano, self-righteous. Ibig sabihin, hindi talaga nagsasubmit kay Kristo. Dahil ayaw mag-submit sa salita ng Diyos at ayaw din mag-submit saan? Sa leader na nilagay ng Lord. Ano sabi? Ituring siya, alisin siya sa church. Kaya sinabi ng 1 Corinthians chapter 5 na binasa natin kanina, verse 3 to 5, ibibigay daw kay Satanas. Mabigat ano? Pero nakakalungkot, ito po yung pinakakahuli-hulihan. Kaya nga po ito, kung titingnan natin, bakit kailangan gawin yun? Kailangan gawin po yun Kasi mahal ng Diyos ang kanyang church. Ayaw ng Lord na magkaroon ng batik. Ayaw na magkaroon ng Lord na yung church na magkaroon ng kapintasan. Kasi gusto ng Lord, ang highest purpose niya sa kanyang church in Ephesians chapter 5 bilang babae, iharap sa Diyos ng walang kapintasan at walang dungis. Ang gusto ng Diyos, inihaharap niya ang church niya ng marilag sa Ama. Because the church is the body of Jesus Christ. And typology ng babaeng kinasal kay Kristo. 1 Corinthians chapter 5 verse 12. Ito pa, mas matindi po ito. I don't know if ito yung mabibigat na nung inaaral ko po ito, medyo nare-remind ako 1 Corinthians chapter 5 verse 12. Ang sabi ng verse 12, ito. Sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga di-Kristiyano, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan. Hindi ba ganito ang sabi ng kasulatan? Itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Itiwalag Ito yung pinaka-nakakalungkot po sa leader sa church. Ang magtiwalag. Buti na lang, wala pang natitiwalag sa atin, di ba? Kasi mababait po tayo. Kapag kinukumpronta na tayo, kinumpronta po ako, may kumumpronta po sa akin At honestly speaking naman, talagang nag-submit ako na mali ako. Kasi first offense, talagang napitan ako. O di inamin ko talaga nagkamali ako. Forgive me. Di ba? So, even ako, pastor ninyo, hindi po ako nakakaligtas. Hindi po ako ligtas. Okay? Hindi po ako ligtas. May nakakasilip po sa mga lapses na meron ako. Okay? So, yun yung kahuli-huli hakbang. Ano ang kahuli-huli hakbang? Pagtindi! Ayaw po ng ibang church dito. Ayaw po. Sa trabaho ba meron pong tinatanggal? Pag po tinatanggal sa trabaho, ano ibig sabihin? Ano po? Alam niyo na po yun, di ba? Bakit tinatanggal sa trabaho? Okay. Ibig sabihin, kahit po sa mga maliliit na grupo di ba? Bakit tinatanggal sila? Sa toda, sa mga club-club, bakit po tinatanggal? Meron pong hindi tamang ginagawa. Okay.
Ito yung panghuli. Ang ganda po ng panghuli eh. Number 5, pagtanggap muli sa dating kaanib na naitawalan. Hindi po tayo, porke nawala, hindi na natin tatanggapin. Tatanggapin po. Ito ang sabi. At kapag sila'y nangako at nagpakita ng tunay na pagbabago at pagsisisi, ay saka pa lamang sila maaaring tanggapin muli bilang mga bahagi ni Kristo at ng kanyang iglesia. 2 Corinthians chapter 2. Okay, ilang konting minuto na lang po. 2 Corinthians chapter 2, verse 6 to 8. Ano sabi ng 2 Corinthians 2, 6 to 8? Ngunit, sapat na ang pagpaparusang ginawa sa kanya ng nakararami sa inyo. Meron bang may pagpaparusa ba? Yung pagpaparusa na yun nga po yung excommunicate, tinanggal. Okay? Ngayon, eto ang tuloy. Verse 7, patawarin na ninyo siya at aliwi upang hindi naman tuluyang masiraan ng loob. Nakita niyo po? Verse 10. Ang sabi ng verse 10, sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man, ay pinatawad ko alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo. Upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas, hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. So meron po, pinapakita, receive him or her. Kung meron talagang genuine repentance, tanggapin. Yung alibughang anak sa Lucas 15. Dito po at ako magtatapos sa exposition ko dito. Lucas 15. Ano sabi ng Lucas 15, verse 18? This is the prodigal son. Ang sabi ng verse 18 ay ito, kapatid. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Meron po bang talagang genuine repentance itong lalaking ito? Alam po siya sa ama niya. Tinanggap na niya na nagkasala siya. Ano yung ginawa ng ama? Nireject ba siya? Hindi, tinanggap. Yung father nag-celebrate dahil sinabi sa mga sunod na talata, may isa lamang kaluluwa na nanumbalik at nagsisi at tumalikod sa kasalanan, laksa-laksang anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. Kaya yung pinaka-kahuli-hulihan po na remedy sa isang kapatid sa loob ng simbahan, excommunication. Bakit po? Sa isang tiklis na kamatis, kapag mayroong isang bulok at hindi natin nabigyan ng remedy, what happened? Sa lahat ng nasa tiklis, mabubulok po. Tama po ba? But God is so gracious to us, kapatid. I am not perfect. I have so many lapses and weakness sa buhay ko. By the grace of God lamang po. Likewise, kayo din po. Tama po ba? If we honest sa inyong pong mga sarili, katulad na sinasabi ko sa inyo, every day we have sinned privately sa buhay natin. Sometimes publicly nga eh. Tama po ba? But God gave us these all passages, especially the Heidelberg Catechism, na pinag-aaralan natin dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya na tayo ay mamuhay sa kasalanan. Amen po ba? Ayaw ng Diyos na sa pamumuhay natin sa kasalanan, katulad ng nangyari kay Adan at kay Eva, natakot sila sa Diyos, pinagtaguan nila ang Panginoong Diyos, nagsisihan sila. Tama po ba? And God wants us as a local church na magkaroon tayo ng tinatawag na regulation, biblically, guidelines biblically, based on our study this morning. Amen po ba? Hindi ko sinasabing I am perfect. Sometimes, I am subject to your criticism. Marami sa akin dito, hindi ko na rin sasabihin, na may maliliit kayo na puna sa buhay ko. Alam ko po yun. Tama po ba? Yan si Pastor, napaka-stricto, di ba? Yan si Pastor, bakit ganito, di ba? All of you na nandito, meron po, hindi ako makakatakas doon. Why? I am your pastor eh. Di po ba? Kung meron kayong 40, lahat kayo meron kayong masasabi sa akin. Tama po ba? But I tell you the truth. Inahayaan ko na mangyari ang mga bagay na iyon. Dahil part po yun ng buhay paglilingkod ko sa Panginoong Diyos. At alam ko na sa pamamagitan ng mga bagay na iyon ay pinuproteksyonan ako ng Panginoong Diyos. Amen? Likewise, ganun din po sa inyo. Kung sinabi ng kapatid mo sa iyo, Sister,
parang nakita ko meron kang pananalita na hindi maganda. Brother, parang nakikita ko, ito yung nangyayari sa buhay mo. You should be a grateful. Amen? Why? Dahil meron po nagmamalasakit sa iyo. Sino gusto mo magsabi sa iyo? Yung mga tao na kaibigan mo, nasasabihin sa iyo, ayos lang yan. Di ba? Ayos lang yung pag-inom-inom na yan. Ayos lang yung pambabae na yan. Ayos lang yung pagsusugal na yan. Ayos lang yung hindi mo pagsamba sa simbahan na yan. Yan ba yung gusto mong marinig? Yan ang sasabihin sa iyo ng hindi mananampalataya. Tama po ba? Pero ang sasabihin sa iyo ng church, ng totoong kapatid mo, ng pastor mo, kapatid, anak, di ba? Ganun eh. Kailangan mo magpatulong. Etong mga nangyayari sa iyo, hindi yan gusto ng Panginoon Diyos. Wala pong ibang magiging concern sa spiritual na buhay mo. First of all, yung sarili mo. And then second, yung church. Dahil gusto ng Panginoong Diyos na marinig mo yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Lahat tayo rito subject po. Amen? Pinipreach ko po ito, hindi sa inyo. Dahil nung akin po itong inaaral, honestly speaking, alam ko na ako ang ini-evaluate ni Lord dito. Amen? At ngayon, kayo po ang ini-evaluate ni Lord dito. Amen po ba? So mga kapatid, gusto ng Panginoong Diyos na kahit na alam natin, kung meron tayo mga kapatid na nahulog, ala na sa church, pero may desire sila na makita nila, na-realize nila, Lord, wayward na ako eh. Di ba? Lord, prodigal son mo ako. Prodigal daughter mo na ako ngayon. Alala ako sa loob ng church. Nag-i-enjoy ako sa kasalanan ko, but now I realize sa buhay ko na mahirap pala wala sa Panginoong Diyos. At sinasabi niya ngayon yun, Lord, gusto kong manumbalik sa iyo. At pag nanumbalik ako sa iyo, manunumbalik ako sa church namin. At dahil gusto ko na po na magpatuloy na lumago sa iyo. Tatanggapin ba o hindi? Tatanggapin. But we need to be assured na yung kanyang repentance and desire to come back in our church ay katulad ng prodigal son na una pa lamang inamin na niya, Lord, nagkamali po ako sa iyo. Amen po ba? So what is our pastoral application? Number 1, si Jesus po ang dakilang pastor ng kanyang tupa sa church. Kaya siya ang nag-iingat, nagsasalita, nasusunod at nagdidisiplina sa atin ayon sa Juan Kabanatang 10. Pakibasa niyo po yan. Pangalawa, ang layunin ng Christian discipline ay upang maingatan tayo ni Jesus at panatilihin niya tayo sa pananampalataya at relasyon sa Kanya para sa buhay na walang hanggan. Number 3, ang church at shepherd with the elders, ang instrument, leaders, ang instrument ni Jesus upang mapangalagaan at lumusog ang mga tupa. Ang shepherd ay may authority sa mga sheep at ang mga sheep ay may tungkuling sumunod sa mga shepherds. Number 4, church discipline ay para sa kabanalan ng lahat ng mga miyembro. Number 5, nais ng Diyos na sa pamumuhay natin ay mapaglingkuran natin siya. Kasi mayroon pong maglingkod sa Lord na namumuhay sa kasalanan. Tama po ba? Hindi ka makapaglingkod sa Lord kung namumuhay ka publicly and privately sa kasalanan. And lastly, number 6, ang pinakamataas na layunin ng church discipline ay luwalhatiin ang Diyos sa buong buhay natin upang maging epektibo tayong asin at ilaw ng sanlibutan. At tulad ng pasimula ko kanina, this is a normal now in the Christian circle. Ayaw po. Kasi ang reason nila, konti na nga lang tayo, meron pa bang mga ganyan? Tama po ba? Kasi pag ginawa natin yan, bebente na lang tayo. May nagkamali, mababawasan pa tayo. I don't care. Based on the Word of God. Tama po ba? Yung po dapat natin maintindihan. Didisiplinahin ko ba yan? Si brother. Yan yung timer natin. Pag dinisiplina natin yan, baka magtampo, hindi na yan magbigay. Tama po ba? Pero mga kapatid, we are not man-pleaser. And no one can be a lordship in the church kundi si Jesus na dapat na sinusunod natin. We need to express our love and partiality sa loob ng simbahan na walang kinikilingan. May mataas man siya pinag-aralan o mababa o wala. Nasa mataas man siya estado ng kanyang pamumuhay, nasa gitna o nasa mababa. We don't have favoritism in the church. We need to implement biblically with patience and love sa buhay po natin na dapat mangyari po ito sa atin. Mga kapatid,
if time will come, and I pray na huwag mangyari, na meron pong dumating sa buhay natin, ng mga napag-usapan natin, don't be surprised. Itong mga bagay na ito ay possible na gawain ng Diyos sa atin through His church. Because Jesus loves you so much. And our church will express our love sa bawat isa inyo by correcting, rebuking, and guiding ang bawat isa sa inyo upang ang relationship ninyo at ang pananampalataya at kaligtasan na meron kayo sa Panginoon ay hindi po mawala. Amen? This is by the grace of God. Wala pong pwedeng maging self-righteous sa atin dito. All of us are subject dito sa pinag-aralan natin. Amen? Let us pray. Lord, we are thankful sa oras na ito, sa lahat po ng aming napag-usapan. Hindi po namin ito pinag-usapan para maliitin ang sino man sa amin. Hindi namin ito pinag-uusapan dahil nagtuturoan kami ng aming mga daliri sa mga failure and sin na ginagawa ng bawat isa sa amin. Pinag-aralan namin ito because this is the part of your church that Jesus builded at ang church pong ito ay kabahagi ng inyong iglesia. At dalangin ko po, Panginoon, na nawa po na-enlighten ang bawat isa sa amin at na-educate through your word, O God. Na sa mga bagay na ito ay maging warning o babala sa aming lahat ang mga napag-usapan namin. At ito yung maghahatid sa amin ng pinakamataas na pag-honor and respect sa iyo, Jesus, na siyang ulo ng church po pong ito. Na ninanais namin talaga na mag-submit sa inyong mga salita, despite, Lord, na we are full of weakness. We always rely to your Holy Spirit and to your word, Lord Jesus, sa buhay po namin. At nawa pahintulutan niyo po na ang mga sa totohanan ng inyong mga salita ay mai-apply po namin sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa inyong pagmamahal sa amin at nawa po sa oras na ito, as we already hear your word, maging dahilan din po ito ng pagsisiyasat namin sa aming mga sarili. Huwag niyo pong hayaan na madaya kami ng kaaway, madaya kami ng takbo ng sanlibutan o ng laman namin. Kundi kami, Panginoon, ay magsiyasat. Hindi sa kapatid namin nakikita, kundi sa salita nyo na dapat doon kami nagpapasakop at nagpapasiyasat. At Lord, forgive us dahil alam namin na marami po kaming mga pagkukulang sa inyo, marami po kaming mga gagawang mali na ikukumit sa inyong harapan na mali privately and publicly. But we as a one body of Jesus Christ, narito kami sa inyong harapan. Kausapin niyo po kami at ituwid. At dalahin niyo kami sa banal na pamumuhay dahil nais naming sundin ang salita niyo at namumungang banal na Espiritu sa buhay po namin. Thank you, Lord. This is our prayer. In Christ's name, everybody says, Amen. Okay, so ngayon, magdadako tayo.